Hello guys, ang topic natin today is playwright locators. Then, meron tayong nag-run dito na isang web page. Actually, ito yung um, labs.testautomationph.com pero nag-run siya ngayon sa local host natin or sa mismong PC natin. Then, nandito tayo sa registration form or web page. Then, we will try to locate yung mga locators or yung mga elements na gusto natin gawa ng action or assertion. Yan. Sabi ko dito sa comment, locators, heto ang mga elements na gusto mo gawa ng action or assertion sa isang web page. So, meron tayo ditong test kung saan nandito siya sa locators.spec.js, yan, for example. And then, nag-declare tayo ng mga constants or yung mga variables. And then, ginawa natin siyang equals to halimbawa page.getByRole, yan, get by label, get by text. Pero ito guys, yung mga ganitong way ng paggawa ng test automation scripts or ng mga spec file, hindi naman to yung best way or best practice na ganito yung format. So, meron tayong ibang video about doon na i-upload ko rin po. And then, to verify kung nag-exist ba yung locator na ito sa isang web page is pwede tayong gumamit ng CLI command na npx playwright codegen and then pwedeng recta visit na tong localhost 80 yan which is port 8080 slash registration and then ayan mag-loading siya. Click lang natin yung red na button kasi automatic nag-record to. So, hindi muna tayo mag-record. So, try natin kunin to, yung get by role na form. Then, let's check dito sa Playwright Inspector kung ano yung locator na to. Ayan. So, pwedeng, ano ba ito? Heading, form. Ayan. So, ano ba ito? Form. So, ito yung form, which is create account form. Ayan, try natin lakihan. So, ito siya. Yung nasakop niya. And then, ang ginawa natin dito is ginamit natin si form, gumawa tayo ng assertion na dapat visible siya. So, na-locate naman. And then, yung next is yung heading, which is yung create account. So, try natin kung ano yung ma-locate nun. Heading. Ayan. Then, kung mapansin nyo, kapag ganyan lang, yung hindi kompleto yung tinype natin, is hindi niya na-locate. Yan. Actually, applicable rin to sa iba't ibang web element. Pwedeng sa data table. Yun. And then, ito yung una, si get by role. Yun. Si get by role, pwede natin tong gamitin sa buttons, sa drop-down elements. Yan, pwede siya. And then, ang next is si get by text. So, const sign up description equals page.get by text. So, try natin na kung si sign up for a new account is nag-exist sa web page. Ayan. Get by text. Sign up for a new account. So, try natin na palitan to. Ayan. Ano ba, mali spelling natin. So, hindi siya malalocate. Pero, halimbawa, get by text sign up lang, nalalocate pa rin naman siya. Ayan. Unless gusto natin yung buong text. Dapat visible siya. Ayan.
Then, ang ginamit ko lang ditong assertion is to be visible. Ayan, sign up description, sign up for a joke account. Ayan. And then, syempre, ine-expect natin na dapat visible siya. Ayan. And then, ang next naman is full name input. So, pwede rin tayo get ng isang locator gamit ang label. So, ayan. Dapat may label, guys. Ayan. Ang isang relasyon. Charot. Ayan. So, try natin. Ito lang pala. Sorry. Get by label, and yan, full name. Yan. So, pumapasok din naman siya. Which is, try natin na enter your full name. So, try natin na enter your full name kung gumagana. Yan. So, halimbawa ganito, may issue na ganito. Enter your full name and label. So, full name input. So, ang ginagawa ko rito is nag-inspect element pa rin tayo, guys. So, check ko yung buong yan. Yan. Placeholder, label. And then, kapag yung full name is, ano ba, full name lang. Yan. Ito yung label niya. Binabasa niya dito is ito, si area label. Yan. Accessibility niya, text box, yan, full name. Yan. Dito ako minsan tumitingin sa accessibility IDs. Yan. Area label. Let's specify. Halimbawa, ito. Yan. Full name. Yan. Ganito ako maggawa ng test automation project. Minsan, nag-inspect element pa rin ako. To check yung ito, yung kabuuan ng web page. Yan. Get by text, full name. So, pagka get by label, so, ito siya. So, na-locate pa rin naman. Yan. Text box, full name. Label text, yan. Which is ito siya. Kaya nakakuha niyo yung ayan, guys. Ayan. So, dito makikita natin yung accessibility IDs. Ayan. Kaya malaking bagay kapag naglalagay ng data test ID yung mga devs natin. Yan. Dito meron naman data test ID pero for the sake of example is ginawa kong example to yung get by label kung saan ma-detect si full name. And then, ang ginawa ko rito, to verify kung kasi nga input field siya, so nag-fill tayo ng name na Juan de la Cruz, and then in-expect natin na yung full name input is to have value na Juan de la Cruz. So kung hindi gumagana to yung input field na to, magpe-fail to. Yan. Then dito naman sa email input, try natin ulit mag-code yan.
na ang ginamit natin dito is get by placeholder, enter your email. So, ayan, gumagana rin siya, guys. Ito rin, get by placeholder, create a password. So, try natin kung malolocate natin. Yun, nalolocate pa rin. Ayan. Ito yung pagka nalocate natin yung mga web elements kapag gumagawa tayo ng test automation project is syempre masaya sa feeling. Yan. Lalo na kapag mga newbie pa lang or nagsisimula pa lang tayo. Then next is try natin na um, meron tayong confirm password input kung saan kinuha natin yung test ID. Yan. Try natin kung malolocate. So, nalolocate siya. Then, try natin yung ibang test ID. Input name. Ayan. Input email. Ayan. Password. Ayan. So, meron siyang mga test ID. Ayan. Usually, si Deb yung gumagawa nito. Nilalagay niya ng mga attributes yung mga web elements. So, madali lang yan, guys. Pwede natin siyang i-request sa mga developers. Usually, mga front-end devs or kung full-stack developer yung dev nyo, pwede yan i-request. Or pwedeng kayo yung maglagay as long as familiar kayo sa HTML, yan. Or HTML and CSS or JavaScript. Yan. Ako, ang advantage ko is dati akong dev. So, pwedeng ako yung maglagay ng mga data test ID. Ganun. And then, para malaman natin na gumagana yung mga locators na nakuha natin, ano ba dito, get by role button, create account, ayan, that click, value is, try natin syempre ng i-run, npx playwright test, ayan. So, isa lang yung test natin dito, ayan, which is locators.spec.js. So, ayan, mag-run na to. Running 3 tests using 3 workers. So, mag-run siya sa Chrome, WebKit, saka Firefox. Then, npx playwright show report. Ayan. Kinontrol left click lang po natin. Ayan. And then, ito, registration form test, Chromium, Firefox. So, pass naman siya sa tatlong browser natin. Then, yun lang. I hope may natutunan po kayo. And, sana panoorin nyo po ng buo yung video. And don't forget to subscribe kapag may natutunan, guys. Yan.